Ang ating NC na si Shuta, ang nag-iisang nakaligtas sa isang plane crash, ay pagalagala sa gubat na naghahanap ng tubig na maiinom. Tila, nawala rin ang kanyang mga magulang sa plane crash. Nang bumigay na ang kanyang katawan at nagsimula siyang mawalan ng malay, isang sundalo ng Special Forces na may eye patch ang lumitaw at tinanong siya kung gusto niyang mabuhay. Nang sumagot siya nilinaw ng lalaki na haharapin niya ang isang mahirap na buhay ng pakikipaglaban na pagsisisihan niyang hindi na lang siya namatay dito. Habang sinusubukang iligtas siya ng lalaki, pinigilan siya ng kanyang mga tauhan, sinasabing nasa gitna sila ng isang misyon at ang pagpulot ng basurang tulad niya ay makakaabala lamang. Pero nagalit ang lalaki at sinigawan sila, sinabing hindi siya tumatanggap ng utos mula sa mga taong mas mahina sa kanya. Ganoon naging ama-amahan ni Shuta si Guzu Kyuhei, ang kapitan. Pagbalik nila sa base, inabutan ni Guzu si Shuta ng isang revolver at sinabing sa kanya na yon. Ipinaliwanag niya kay Shuta na kailangan niyang mabuhay at mamatay kasama nito, ngunit alam niyang malayo pa ang kamatayan para sa kanya. Binigyan siya ni Guzu ng pagkain at tubig at sinabihan siyang kapag tapos na siyang kumain, magiging mandirigma na siya, na ikinagulat niya. Pagkatapos kumain, ibinunyag ni Guzu ang kanyang plano na sanayin si Shuta nang walang tigil at gawin siyang isang ganap na mandirigma sa loob lamang ng 5 taon. Si Guzu ay isang combat professional na nagsasagawa ng mga operasyong gerilya sa buong mundo. Tulad ng sinabi niya, sinimulan ni Guzu na isailalim si Shuta sa iba't ibang mahihirap na sesyon ng pagsasanay. Tinuruan siya ng martial arts at kung paano humawak ng lahat ng uri ng armas. Bago niya namalayan, naging napakalakas na niya kaya't wala nang sinuman sa unit ang naglakas loob na tratuhin siyang parang basura. Isang araw, habang nagsasanay kasama ang kanyang tatay-tatayan, napatumba ni Shuta ang isang baboy ramo sa isang putok lang ng sniper at dinala ito pabalik sa base. Nang malaman ang kanyang nagawa, namangha ang iba pang mga tauhan sa unit sa kanyang hindi maikakailang talento dahil 1-0 taong gulang pa lamang siya. May ilan pa ngang nagsabi na baka mas may talento pa siya kaysa sa kapitan na tsismis na kayang barilin ang kanang mata ng usa mula sa 1 kilometrong layo. Makalipas ang 12 taon, sa isang kampo ng kalaban, nakitang nag-uusap ang mga sundalo tungkol sa paglitaw ng isang mapanganib na mersenaryo na tinatawag na Crimson. Ayon sa kanila, si Crimson daw ay isang dalubhasang sniper na kayang barilin ang kaliwang mata ng lamok mula sa 2 kilometrong layo. Sa isang tulad niya na kalaban nila, napagtanto nilang baka lagot na sila. Isa sa mga baguhan na hindi naniniwala na posible ang ganoong bagay ay sumalungat sa tsismis, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang bala ng sniper ang tumama sa kanyang bungo mula sa kung saan, na nagdulot ng kaguluhan sa buong kampo. Tila, nasa kaloob-looban sila ng teritoryo ng kanilang hukbo, kaya naniniwala silang walang paraan para makapasok ang kalaban. Bigla na lang, may isa pang putok, at sa pagkakataong ito, napatay ang general. Samantala, si Crimson, na si Shuta pala, ay nakikitang nagsasaya sa isang malayong skyscraper habang pinupuksan niya ang buong kampo. Binigyan siya ng misyon na patayin ang general at magdulot ng pinakamalaking pinsala sa unit para sa Euros 50,000. Nang magpasya siyang bumalik para magulat sa kanyang ama-amahan, isang kalapit na unit ng kaaway ang nakakita sa kanya at agad siyang sinugod. Napilitan siyang ilabas ang kanyang revolver para tapusin sila. Nang makita ang revolver, kinutya siya ng mga lalaki, tinawag siyang baguhan, ngunit hindi nila alam ang 3 bentahe ng revolver sa ibang armas. Una, hindi ito nagja-jam. Pangalawa, kaya nitong gumamit ng malalaking kalibre ng bala na may mataas na lakas ng pagtagos. At pangatlo, natanggap nito ang banal na proteksyon ng Diyosa ng larangan ng digmaan. Sa 3 putok lang, ipinakita ni Shuta ang kanyang pangingibabaw at pinuksa ang buong unit. Pagkatapos ay sinagip siya mula sa lugar ni Guzu gamit ang isang chopper. Sa chopper, binati siya ni Guzu sa pagpatay sa kanyang 3 general sa digmaan, ngunit inihayag na mayroon siyang bagong misyon kung saan inaasahang pupunta si Shuta sa Japan. Gaya ng inaasahan, ipinapalagay ni Shuta na ito ay malamang isang misyon ng pagpatay na kinasasangkutan ng punong ministro o iba pang mataas na kalibreng tao. Ngunit pinutol siya ng matanda, sinasabing magtuturo siya sa isang prestihiyosong high school. Dahil matatas magsalita ng 5 wika si Shuta, sinabi sa kanya ni Guzu na ang kanyang misyon ay ang pumasok sa paaralan bilang isang guro sa Ingles. Ilang sandali pa, inihanda ang isang Peking E kung saan binigyan siya ng isang undercover na pangalan. Sumakay siya sa eroplano papuntang Japan, iniisip kung anong uri ng mga hadlang ang kanyang haharapin sa pagkakataong ito. Pagdating sa Japan, huminto si Shuta para kumuha ng pagkain sa isang convenience store. Humanga siya sa lasa, malinis na packaging, at higit sa lahat, sa murang halaga. Ngunit ang pinakapumukaw sa kanyang atensyon ay kung gaano kapayapa ang lugar. Pagtingin sa paligid, ang nakikita lang niya ay mga taong nagde-date, nagpipiknik o nagsasaya sa pangkalahatan.
Nagtataka siya kung anong misyon ang naghihintay sa kanya sa isang napakapayapang bansa. Pagkatapos kumain, nagtungo si Shuta sa safe house na inihanda para sa kanya. Pagdating sa isang high-class na residential area, nahanap niya ang kanyang apartment sa loob ng isang skyscraper at humanga sa itsura nito. Malapit din ang apartment sa paaralan kung saan siya pinapunta para magturo. Pagpasok niya, may napansin si Shuta na kakaiba, ngunit nagpa siya pa ring umupo. Ilang sandali pa, isang lalaki ang sumugod sa kanya mula sa likuran na may dalang kutsilyo. Dahil sa kanyang matalas na kasanayan sa pag-obserba, natunugan siya ni Shuta sa tamang oras. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at ibinato ito sa lalaki upang guluhin ang kanyang paningin. Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng diretsyo sa mukha na ikinagulat ng lalaki. Hindi sumusuko, sinubukan pa rin ng lalaki ang isang buong hataw, ngunit madali itong naiwasan ni Shuta at napatalsik ang kutsilyo. Nang makita ang kanyang likas na pisikal na kakayahan, kinumpirma ng lalaki na siya nga ang kilalang Crimson. Pagkatapos ay sinunggaban ni Shuta ang lalaki sa lalamunan, tinatanong kung sino siya. Madaling sumuko ang lalaki na nagsasabing malamang ay minaliit niya ang sarili sa pag-iisip na kaya niyang talunin ang maalamat na si Crimson ng mag-isa. Si Shuta, na mayabang, ay sinabihan siyang dapat ay may kasama siyang 5 tao sa susunod. Bigla na lang, isang dalaga ang lumitaw sa likuran niya na may baril na nakatutok sa kanyang ulo, inuutusan siyang huwag gumalaw. Si Shuta, na tila hindi man lang nagulat, ay kaswal na sinabi sa kanya na hindi nakakok ang martilyo na nagpataranta sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya at kinuha ang cylinder sa isang iglap, sinasabihan siyang mag-ingat sa susunod. Nagpasalamat ang babae para sa tip, ngunit sinabi sa kanya na kakailanganin niya ito dahil ang tanging gagawin nila ay magbigay ng suporta sa kanya. Pagkatapos ay opisyal nilang ipinakilala ang kanilang sarili bilang sina Ulthame at Mylene. Papasok si Ulthame sa akademya bilang isang guro sa sining upang magbigay ng suporta kay Shuta at tulungan siyang masanay sa kultura. Si Mylene naman ay papasok bilang isa sa mga estudyante upang magbigay din ng suporta mula sa anino. Pagkatapos ay ibinunyag ni Shuta na naramdaman niya ang kanilang presensya sa sandaling pumasok siya at naghintay lang na makita kung ano ang kanilang kaya. Tinanong niya kung sinadya nilang gawing simple ang kanilang pag-atake para lang subukan siya, ngunit nasira ang loob ng dalawa dahil ginawa na talaga nila ang kanilang makakaya. Nang tanungin nila kung mayroon siyang mga tanong, tinanong ni Shuta kung paano sa tingin ni Mylene na makakayanan niyang magmukhang teenager, gayong halatang nasa 20 anyos na siya, na ikinainis nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na dahil napakakinis ng kanyang balat, hindi siya masyadong mapapansin sa gitna ng mga Haponesang high school girls. Sumingit si Ulthame, sinabihan siyang itigil ang pagbubuhat ng sariling bangko, at muli siyang sumabog. Nagpa siya ang dalawa na i-brief si Shuta tungkol sa misyon. Ang layunin ay pumasok sa akademya upang protektahan si Sakurako Kujo, ang anak na babae ng presidente ng isang pandaigdigang korporasyong militar na nag-aaral sa paaralan. Ito pala ay isang nakatagong korporasyong militar ng Hapon na kilala sa paggawa ng kagamitang pandigma mula sa mga rocket hanggang sa mga bala. Sinasabing ginagamit ng korporasyon ang mga kalapit na bansa bilang mga daanan upang iwasan ang mga prinsipyo ng pag-export ng armas ng bansa, na hindi naman talaga issue hanggat limitado ito sa kanluran. Ngunit nakatanggap sila ng mga ulat na sinimulan ng ipuslit ni President Kujo ang mga produkto sa mga komunistang bansa, na sa huli ay hahantong sa pagkawasak ng mundo. Dahil interesado na ngayon ang mga organisasyon mula sa buong mundo, malamang nasusubukan nilang gamitin ang kanyang anak na babae bilang pananggalang sa kanya. Kaya't isang taong kasing galing ni Shuta ang kinuha upang subaybayan at bantayan siya mula sa mga hindi kilalang taong ito. Inaasahan din na bobolahin ni Shuta si Sakurako upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pag-export ng armas para malampasan niya ang ibang puwersa. Ngunit magiging malaking problema iyon dahil walang risk si Kuya. Nagkomento naman si Mylene na ang kanyang maringal at walang pakialam na itsura ay dapat na maging dahilan para natural siyang mahulog dito. Kinabukasan, kasunod ng intel na natanggap niya tungkol sa target, sumakay si Shuta sa isang bus kung saan niya nakilala si Sakurako. Nang umandar ang bus, napansin ni Shuta na kakaiba ang kilos ni Sakurako, kaya ipinapalagay niyang marahil ay may lagnat siya o isang uri ng virus. Nang makipag-ugnayan siya sa iba pang miyembro ng team sa pamamagitan ng nakatagong communication device na ito, tinanong niya kung dapat ba niyang pauwiin siya, ngunit sinabi nila na wala siya sa posisyon para gawin yon sa isang estranghero. Si Ulthame, na nagmamanman sa buong insidente gamit ang isang surveillance drone, ay nagsabing sa halip na lagnat, nahihiya lang si Sakurako. Tila, minumolestya siya ng isang mas matanda at manyak na lalaki mula sa likuran sa bus. Napagtanto ni Shuta na malamang ay bahagi rin ito ng kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Matapos mahipuan ang kanyang malaking puwet, nagpa siya ang lalaki na ituloy pa sa pamamagitan ng paghipo sa kanyang dibdib, kaya namagitan si Shuta.
Tulad ng kabalyerong inaasam ni Sakuraka, hinawakan ni Shota ang braso ng lalaki at pinilipit ito hanggang sa halos mabali na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Pagkatapos pagsabihan ng lalaki, nagpasalamat si Sakurako kay Shota sa pagtulong sa kanya at binaliwala niya lang ito. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang kailangan niyang lumaban dahil hindi siya makakatanggap ng tulong na ganoon sa isang larangan ng digmaan. Nang marinig ang kanyang pilipit na pangungusap, nagtaka sina Ulthame at Maylin kung talagang hindi pa nakikipag-usap si Shota sa isang babae. Ilang sandali pa, huminto sandali ang bus, kaya sumugod palabas ang lalaki at nagsimulang tumakbo papalayo. Dahil ayaw niyang makatakas, hinabol siya ni Shota at sa huli ay naabutan siya sa isang abandonadong eskinita. Nang mapagtanto ng lalaki na hindi na siya makakatakbo, naglabas siya ng stone gun at nagbanta na gagamitin ito kay Shota kung lalapit pa siya. Sa kanyang pagkagulat, hinawakan ni Shota ang kanyang kamay bago pa niya namalayan at ibinagsak siya sa lupa sa loob ng wala pang isang segundo. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ulthame na tawagan ang pulis. Tila tutol si Ulthame sa ideya dahil dapat silang mag-undercover, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Shota na siya ay isang assassin, pumayag na siya. Matapos ayusin ang problema, dumating si Shota sa paaralan at napagtanto kung gaano karaming oras na ang lumipas. Dahil naantala siya ng husto ng pulisya, matapos isuko ang manyak, wala siyang magawa tungkol dito. Inutusan siya ni Ulthame na mag-ulat agad sa principal, ngunit lubos siyang nagulat nang malaman na hindi man lang alam ni Shota kung ano ang isang principal. Dahil pinalaki siya ng mga gerilya sa Timog Amerika, hindi siya kailanman pumasok sa anumang bagay na kahawig ng isang paaralan. Gayunpaman, si Maylin, na nakapwesto na sa kanyang klase, ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng kanyang sariling lihim na communication device na ang isang principal ay tulad ng isang koronel sa setting ng paaralan. Nang marinig iyon, napagtanto ni Shota kung gaano kahalaga ang gayong tao. Agad siyang nagtungo sa opisina upang opisyal na magpakilala. Pagdating niya doon, medyo nagulat siya dahil ang taong nakilala niya ay hindi mukhang koronel sa anumang paraan. Malugod siyang tinanggap ng principal at pinuri ang kanyang magandang itsura. Habang sinusubukang alamin ni Shota kung anong mga kasanayan ang espesyalidad ng principal, may kinuha ang matanda mula sa kanyang bulsa sa dibdib. Agad na ipinalagay ni Shota ang pinakamasama, kaya kinuha rin niya ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Ulthame at Maylin sa oras bago makagawa ng malaking gulo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng principal ang isang Japanese business card na kanyang iniabot. Buong pusong tinanggap ni Shota ang business card habang opisyal na nagpapakilala sa kanya ang principal. Nagpakilala rin siya at humingi ng paumanhin sa pagkahuli, ngunit sinabi sa kanya ng principal na huwag itong alalahanin. Medyo nagulat si Shota sa kabaitan ng matanda dahil sa militar, ang ganoong kalaking pagkakasala ay hahantong sa isang court-martial. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng matanda na nakatanggap siya ng ulat mula sa pulisya tungkol sa sitwasyong kanyang hinarap, kaya pinuri niya ito sa kanyang matapang nagawa. Pagkatapos ay itinalaga niya si Shota bilang assistant homeroom teacher para sa Class 2B, kung saan nag-aral sina Sakurako at Maylin. Habang paalis sa opisina, aksidenteng tinawag ni Shota ang principal na koronel na ikinagulat ng matanda. Papunta sa silid-aralan, napilitan si Ulthame na kumpirmahin na ang tanging armas ni Shota ay ang kanyang revolver. Nang sa wakas ay makarating si Shota sa pasukan ng klase, inutusan siya ni Maylin na pumasok at tiyaking kumilos siya na parang isang guro. Pagkatapos ay binuksan ni Shota ang pinto at naghanda na harapin ang isang balakid na hindi pa niya naranasan dati, ang mga estudyante. Pagpasok sa silid-aralan, nakuha ni Shota ang atensyon ng mga estudyante sa maraming dahilan. Habang ang mga babae ay nahuhumaling sa kanyang aura at magandang itsura, ang mga lalaki naman ay halatang dismayado dahil lalaki pala ang guro. Agad siyang binumbahan ng mga babae ng mga tanong mula sa kanyang paboritong pagkain hanggang sa mga uri ng babaeng kanyang dinidate. Alam ni Maylin na magiging sikat si Shota sa mga estudyante, ngunit kahit siya ay hindi inaasahan ang ganitong antas ng atensyon. Sa kabutihang palad, si Sakurako, ang target, ay kasama sa mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Nang malaman ito ni Maylin, lihim siyang nakipag-ugnayan tungkol dito, sinasabihan siyang humanap ng paraan para gamitin ito sa kanilang kalamangan. Ngunit bago yon, kailangan pa ring magpakilala ni Shota sa mga estudyante. Sa harap ng mga estudyante, nagsalita si Shota ng may mahinahong boses, ipinakikilala ang sarili bilang kanilang assistant homeroom teacher at bagong guro sa Ingles. Partikular din niyang binanggit na kaya niyang magsalita ng 5 magkakaibang wika, at sinabihan ang sinumang interesado na matuto na puntahan siya sa oras ng pahinga. Gaya ng inaasahan, bumigay ang mga babae sa kanyang karisma, bukas na ipinapahayag kung gaano nila siya gusto. Samantala, isang lalaking estudyante na may gusto kay Sakurako ang nakikitang nanginginig sa selos sa pagkakita sa pamumula nito sa bagong hot na guro.
Tila humanga rin ang homeroom teacher sa kanyang mga kwalifikasyon. Nang tanungin niya kung ano ang kanyang mga libangan, naisip ni Shuta ang snipping, ngunit alam niyang hindi niya ito maaaring sabihin. Pagkatapos ay sinabi niyang ang pangunahing libangan niya ay weight training, na lalong pumukaw sa interes ng mga estudyante. Gayunpaman, isang partikular na lalaking estudyante na may kalbong buhok ang nag-aalab sa labis na put at selos. Tila, sinabi rin niya sa kanyang mga kaklase na ang libangan niya ay weight training, ngunit pinagtawanan lang siya. Ang makita silang magbigay ng ibang reaksyon sa gwapong guro ay naging masyadong hindi niya makayanan. Binalot niya ang isang malaking piraso ng papel at ibinato ito sa propesor ng buong lakas na determinadong bawasan ang kanyang mga aura points. Sa kanyang pagkagulat, si Shuta, na nakatalikod na, ay nasalo ang papel bago pa ito tumama sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay kaswal niya itong inihulog sa basurahan, na lalong nagpakilig sa mga babae. Sa oras ng pahinga, nagkalat ang mga babae sa paaralan sa paghahanap kay Shuta, ngunit tila hindi siya mahanap kahit saan. Tulad ng ibang mga estudyante, gusto ring kausapin ni Sakurako si Shuta, ngunit para sa ilang mas personal na bagay. Nang malaman ito ni Maylin, kinontak niya si Ulthame, tinatanong kung may surveillance siya kay Shuta dahil hindi rin niya ito mahanap. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, natagpuan siya ni Ulthame, ngunit hindi sa isang mapayapang kalagayan, kaya inalerto niya si Maylin tungkol dito. Pareho silang nagmamadaling pumunta sa lokasyon para alamin kung ano ang nangyayari. Samantala, sa likod ng isa sa mga gusali sa paaralan, nakipagkita si Shuta sa isa sa mga estudyante na nag-imbita sa kanya para pag-usapan ang tungkol kay Sakurako. Nang makita ang estudyanteng may baseball bat, nalito siya at tinanong kung nasa baseball club ba ang estudyante. Nainis, sumagot ang estudyante na nasa go-home club siya. Walang kaalam-alam tulad ng dati, lalong nalito si Shuta habang tinatanong kung talagang may ganoong club na lalong nagpainis sa estudyante. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng estudyante na hindi niya siya gusto dahil sa paraan ng pagtingin ni Sakurako sa kanya na tila nabibighani. Sumagot si Shuta na hindi niya alam kung paano siya tinitingnan ni Sakurako, ngunit aalis na siya dahil wala siyang intensyong maglaro ng baseball. Bigla na lang, sumabog ang estudyante at sinugod siya gamit ang bat. Bukas na idineklara ang kanyang intensyon na basagin ang ulo ni Shuta. Nang humataw siya sa unang pagkakataon, madali itong naiwasan ni Shuta at sinabing wala siya sa abot. Nagalit ang estudyante at humataw pa ng ilang beses, ngunit patuloy siyang sinisermunan ni Shuta kung paano humataw ng maayos habang iniiwasan ang mga ito. Sa huli ay napagod na siyang makipaglaro, kaya pinatulog niya ang estudyante sa isang mahinang palad sa kanyang noo. Pagkatapos ay dumating sina Ulthame at Maylin sa lugar at nagulat nang makita na bukod sa mga nakaraang kaganapan, binugbog din ni Shuta ang isang estudyante sa kanyang unang araw. Ilang sandali matapos bugbugin ang estudyante, binuhat siya ni Shuta sa kanyang mga balikat papunta sa infirmary ng paaralan. Habang naglalakad sa mga pasilyo, namangha ang mga estudyanteng naroroon sa nasasaksihan. Kinilala ng ilan sa mga estudyante ang estudyante bilang delinkwente mula sa class tube at ipinapalagay na marahil ay nasaktan siya habang nagloloko. Gayunpaman, nagtataka ang mga babaeng estudyante sa paligid kung sino ang gwapong guro. Sina Ulthame at Maylin, na kasama niya, ay sinusubukang pagaanin ang buong sitwasyon, ipinapahayag sa mga estudyante na nadulas lang ang delinkwente at nawalan ng malay. Pagdating nila sa klinika ng paaralan at inihiga ang delinkwente sa kama, tinanong ni Maylin kung may ideya ba siya sa sitwasyong idinulot niya sa kanila. Sumagot si Shuta na katulad dito noong sinubukan niyang pabagsakin ang kanyang ama-amahan at nabugbog siya. Doon nila napagtanto kung gaano kalayo na si Shuta sa isang normal na buhay. Bigla na lang, dumating ang health attendant kasama ang principal, hingal na hingal. Nakatanggap sila ng mga ulat mula sa maraming estudyante tungkol sa sitwasyon, kaya kailangan nilang kumpirmahin ito. Habang tinitingnan ng health attendant ang kanyang kondisyon, nagtanong ang principal tungkol sa nangyari. Agad namang sumagot si Maylin na nadulas ang estudyante sa balat ng saging at nawalan ng malay dahil sa pagtama ng ulo sa sahig. Ipinaliwanag niya na nagkataon lang na natagpuan siya ni Shuta sa ganoong kondisyon, kaya binuhat niya ito mag-isa papunta sa klinika. Sumingit naman ang health attendant na ang pinsala ay hindi mukhang gawa ng balat ng saging na parang sa pelikula at hindi nila siya maloloko. Nagsimula ang matanda sa isang nakakainip na pep talk tungkol sa kung paano siya naging nurse sa loob ng 40 taon at kung paano siya nagkaroon din ng black belt sa karate. Pagkatapos ay nagtapos siya sa pagsasabing mukhang tinamaan ang estudyante ng isang palm strike mula sa isang tao. Lumingon siya kay Shuta at direktang inakusahan ito dahil mukha siyang may kaalaman sa martial arts. Ang principal naman ay lubos na hindi makapaniwala sa narinig na akusasyon, ngunit matyaga siyang naghintay na itanggi ito ni Shuta. Ang matanda naman ay nagpatuloy sa pag-iit kay Shuta na umamin bago magising ang estudyante.
Nang makita kung gaano kasama ang takbo ng mga pangyayari, lihim na nakipag-ugnayan si Maylin kay Shuta, sinasabing hindi ito ang oras para maging kalmado dahil maaari talaga siyang matanggal sa trabaho kung lalabas ang katotohanan. Gayunpaman, simpleng sumagot si Shuta na hindi kailangang magpanik dahil alam niyang hindi ito lalaki. Bukod dito, naniniwala siyang mapoprotektahan pa rin niya ang target kahit na matanggal siya sa trabaho. Biglang nagising ang estudyante na sumisigaw at tinitingnan kung buhay pa siya. Pagkatapos ay agad niyang nakilala ang kapaligiran bilang klinika ng paaralan. Nang tanungin ng health attendant kung si Shuta ba ang may kagagawan sa nangyari sa kanya, pinag-isipan niyang ibunyag siya ngunit nagpa siyang manahimik na lang sa hindi malamang dahilan. Binigyang kahulugan ng matanda ang kanyang pananahimik bilang pananakot kaya't nagpatuloy siya sa pagtawag sa pulisya upang i-report ang kaso bilang assault. Ngunit sa kanyang pagkagulat, pinigilan siya ng estudyante. Pagkatapos ay sinabi niyang nakuha niya ang pinsala sa pagkahulog at hindi nila dapat palakihin ito. Naniniwala ang attendant na nagsisinungaling siya, kaya sinubukan niyang igiit pa. Ngunit sumabog ang estudyante at tinawag siyang bungal na matanda, sinabihang huwag makialam. Gaya ng inaasahan, ang galit ng matanda ay nawala mula sa aktwal na insidente at napunta sa kabastusan ng estudyante. Habang naglalakad ang delinkwente sa tabi ni Shuta, ibinulong niyang pagbabayarin niya ito sa ginawa sa kanya. Dahil sa magulong pag-ugali ng delinkwente, nagawang linawin ng team ang sitwasyon, kaya't nakalabas sila ng walang problema. Habang paalis sila, kaswal na binanggit ni Shuta kung gaano kahawig ang mga delinkwente sa mga mersenaryo sa aspeto ng pagpapanatili ng kanilang reputasyon. Sumugal siya sa katotohanang ayaw ng delinkwente na kumalat ang balita na nabugbog siya ng isang bagong guro sa paaralan. Nang marinig ito, humanga sina Ulfheim at Maylin habang kinukumpirma nila na si Shuta ay talagang hindi isang ordinaryong mersenaryo. Nagpasya ang team na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang prinsesa. Habang nasa daan, nagbiro si Maylin ng corny, inihahalin tulad ang kanilang misyon sa Mario Brothers. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi ito naintindihan ni Shuta. Samantala, isang kahina-hinalang estudyante ang nakikitang sinusundan si Sakurako, habang iniisip sa sarili na ang kailangan lang niyang gawin ay hulihin siya, at pagkatapos ay mapapasa kanya na ang mundo. Sa wakas, natagpuan ng team si Sakurako na nagpapalit ng sapatos sa harap ng locker room ng paaralan, kaya napagtanto nilang pauwi na siya. Si Ulfheim naman, ipinahayag ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kakaibang kultura ng mga Hapon na pagpapalit ng sapatos gayong malinaw na may mga tagalinis ang paaralan. Pero tinukso siya ni Maylin tungkol dito, tinawag siyang ignorante. Nagsimula silang mag-away at magtawagan ng kung ano-ano. Habang papalabas si Sakurako, may napansin si Shuta na kakaiba. Kaya inutusan niya sina Ulfheim at Maylin na huwag gumalaw. Pagkatapos ay itinuro niya ang katotohanan na habang umaalis ang ibang mga estudyante, isang partikular na estudyante ang tila nakatayo lang sa locker room. At ang mas malala, nakatayo siya sa likod mismo ng shoe locker ni Sakuraka. Samantala, nakita ang estudyante na gumagawa ng butas sa ilalim ng locker para makuhanan niya ng litrato si Sakuraka nang walang sinumang maghihinala. Habang sinusubukang tawagin siya ni Shuta, kinuha ng kakatwang estudyante ang kanyang panloob na sapatos at sinimulang amuyin ito na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Nang makita ito, bagamat naghihinala pa rin si Sakuraka, naintindihan na ng dalawa ang sitwasyon, kaya pinakiusapan nila siyang hayaan na lang ang estudyante. Ipinaliwanag nila na ang estudyante ay isang manyak lang, na kilala sa Japanese bilang hentai. Gaya ng inaasahan, kahit na ang salitang hentai ay naging isang salitang naintindihan na sa buong mundo, wala pa ring ideya si Shuta tungkol dito. Habang inaamoy ng kakatwang estudyante ang mga sapatos, iniisip niya ang sarili sa isang kinky na sitwasyon kung saan si Sakuraka ay isang dominatrix at siya ang alipin nito. Ipinaliwanag ni Ulfheim sa naguguluhang si Shuta na mayroon talagang mga taong may sira sa pag-isip na nagnanakaw ng gamit ng iba at ginagamit ito para magpantasya tungkol sa kanila nang hindi sila kinakausap. Gayunpaman, tumanggi si Shuta na maniwala na mayroong ganoong kakatwang tao. Naniniwala siyang may motibo ang bata, kaya nagpasya siyang direktang interogahin ito. Nang umalis si Shuta, nag-aalala si Maylin kung magiging okay lang ba siya. Ngunit sinabi ni Ulfheim na hayaan na lang siya dahil kailangan niyang maranasan ang mga ganitong bagay para mas maintindihan ang mundo. Pagkatapos ay inutusan niya itong sundan si Sakurako at subukang makipagkaibigan para mapadali ang mga bagay-bagay. Umalis si Maylin, iniwan kay Ulfheim ang pag-asikaso sa sitwasyon ni Shuta para hindi ito lumala. Habang naglalakad pa uwi ang kakatwang estudyante, tinitingnan ang mga litratong kinuha niya kay Sakurako kanina. Lumitaw si Shuta sa likod niya na nakadisgis at nilagyan ng plastic bag ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabihan niya itong makipagtulungan sa kanya kung gusto pa niyang mabuhay.
Nakipagtulungan ang estudyante, kaya dinala siya ni Shuta sa isang abandonadong bodega kung saan itinali niya ito sa isang upuan. Pagkatapos ay mahigpit niyang tinanong ang bata kung anong organisasyon ang umupa sa kanya habang tinatakot ito gamit ang isang piraso ng basag na salamin. Tila walang kaalam-alam ang bata, kaya nagbanggit si Shuta ng mga kilalang organisasyon at tinanong kung saan siya kabilang. Pagkatapos ay sinabi niya sa bata na nakapatay na siya ng mga miyembro ng lahat ng top secret na organisasyon at hindi siya magiging exception kung patuloy niyang sasaktan si Sakurako. Takot na takot, agad ipinaliwanag ng bata na hindi niya sinusubukang saktan si Sakurako sa anumang paraan, pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Shuta. Inakusahan niya ang bata na sinusubukang lagyan ng lason o pampasabog ang sapatos ni Sakurako noong pinaglalaruan niya ito kanina. Ngunit ipinaliwanag ng bata na imposibleng makakuha ng mga ganoong bagay ang mga normal na sibilyan sa modernong Japan. Gayunpaman, nagpasya si Shuta na dalhin ang kanyang interogasyon sa susunod na antas. Sinabi niya sa lalaki na babalatan niya ang balat sa liig nito, at kung kikilos ito, isa siyang ahente na target si Sakurako. Ngunit kung tiniis niya ito, isa siyang matapang na ahente na may mas malalim na intensyon sa kanya. Nang marinig ang kanyang kondisyon, ang lalaki, na basang-basa na sa mga likido mula sa katawan, ay mas lalo pang nataranta. Pagkatapos ay nagpanggap si Shuta na atake sa bata, na naging dahilan para maihi siya sa sarili at himatayin. Mula sa kanyang reaksyon, nakumpirma niyang hindi ahente ang estudyante. Maya-maya, pumasok si Ulhim at pinasalamatan si Shuta sa pagpipigil sa sarili na talagang atakihin ang estudyante. Dinala nila ang estudyante sa isang hintuan ng bus at iniwan siya doon para magkamalay habang sila'y umaalis. Pareho silang umalis para ipagpatuloy ang pagprotekta kay Sakurako. Samantala, naabutan ni Miilin si Sakurako at nagpanggap na papunta rin sa direksyon niya, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may isang profesional na sniper na naghihintay ng utos para barilin si Sakurako. Nang makita si Miilin na papalapit kay Sakurako, ang sniper, na ayaw masira ang misyon, ay nagpa siyang maghintay ng perpektong tiyempo para barilin ang kanyang target. Si Miilin naman, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay nakikipag-usap kay Sakurako, nagtatanong tungkol sa makeup at kung ano-ano pa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dayuhan na kasalukuyang nag-aaral sa Japan. Nang marinig niyang hindi pinapayagan ang makeup sa mga paaralan sa Japan, nainis si Miilin, at tinuligsa niya ang sistema ng paaralan sa pagiging mahigpit. Pagkatapos ay binanggit niya kung paano ang mga estudyante sa ibang bansa ay maaaring manamit at kumilos ayon sa gusto nila at kahit manigarilyo. Namangha si Sakurako sa antas ng kalayaan na mayroon ang ibang mga estudyante. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa gilid siya ng daanan, kaya nawalan siya ng balanse at halos mahulog sa kalsada kung saan may mabilis na paparating na sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating si Ulthame at iniligtas siya mula sa pagkasagasa. Dahil dito, nabasa si Ulthame mula sa putik na tinilamsik ng sasakyan, ngunit hindi niya ito ininda basta't maayos si Sakurako. Nagulat, pinasalamatan siya ni Sakurako at humingi ng paumanhin sa pagkabasa ng kanyang damit. Sa kanyang pagkagulat, kinindatan siya ni Ulthame at tinawag siyang isang prinsesa na halos masira ang damit. Mabilis na nilinaw ni Sakurako na hindi siya prinsesa, ngunit iginiit ni Ulthame na lahat ng babae ay prinsesa ayon sa utos ng Diyos noong 7 araw ng paglikha. Hinawakan niya ang kamay nito at sinubukang halikan, ngunit si Miilin, na kanina pa pinapanood siyang magpa-cute kay Sakurako, ay nagalit at pinatumba siya na parang si Chun-Li sa Street Fighter. Agad niyang sinabi sa kanya na hindi pinapayagan sa Japan ang paghalik sa kamay. Inatake niya ang pinagmulan ni Ulhim at nag-away sila na parang aso't pusa. Matapos silang panoorin na magsagutan, tinawag sila ni Sakurako na isang nakakatuwang grupo na nag-aaway na parang magkakapatid. Nag-usap ang mga asasin at nalaman ni Miilin mula kay Ulthame na may sumubok na targetin si Sakurako. Samantala, sa bubong, nakatutok na ang sniper kay Sakurako, ngunit dumating si Shuta at pinasabog ang kanyang utak. Nagtaka si Shuta kung sino sila at kung gusto nilang dakpin si Sakurako. Nang gabing iyon, sa kwarto ni Sakurako, nakita ni Kan, ang katulong ni Sakurako, na paulit-ulit itong bumubuntong hininga, kaya tinanong niya ang dalaga kung ano ang problema. Agad na nataranta si Sakurako, ngunit pinaalalahanan siya ni Kan na tawagin siya sa kanyang pangalan ayon sa utos ng kanyang ama. Nag-atubili si Sakurako at ginawa ang sinabi, at sa wakas ay kumalma na ang galit na katulong. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Kan ang dalaga na huwag niyang kalimutan ang kanyang karangalan bilang anak ng pamilyang Kujo. Ang pamilya ay isang marangal na pamilya na umiral pa mula noong panahon ng Heian. Matapos mapagalitan, tinanong ni Sakurako si Kanai kung umibig na ba siya. Medyo natagalan bago naintindihan ni Kanai ang ibig sabihin ni Sakurako, ngunit nang maintindihan niya, sinubukan niyang pag-usapan kung paano nakakaapekto sa mga relasyon ang pagiging bahagi ng sambahayan ng Kujo.
Agad na itinanggi ni Sakurako na siya ang umiibig. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi sa kanya ni Kan na walang panuntunan sa pamilya na nagbabawal na umibig sa isang karaniwang tao. Sinabi sa kanya ni Kan na sa kabila ng pagiging katulong ng pamilyang Kujo, una sa lahat ay babae siya, at kakampi siya ng lahat ng babaeng umiibig. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sakurako at nakipag-pinky promise habang sinasabing sinusuportahan niya ang kanyang desisyon. Nagalak si Sakurako matapos magkaroon ng kakampi, ngunit hindi narinig si Kan na nagsasalita tungkol sa kung gaano kamakatwiran ang ginoong inaasahan niyang iniibig ni Sakurako. Ang tinutukoy na ginoo ay nagpapaputok ng ilang beses sa mga dumi sa isang practice arena, at lahat ay tumama sa bullseye. Tiningnan ni Maylin ang mga dumi at nakitang ang mga tama ay bahagyang nasa kaliwa, kaya tinanong niya kung bakit bullseye ang tawag dito. Ipinakita sa kanya ni Ulthame ang isang diagram ng anatomya ng tao at sinabing ang puso ng tao ay nasa kaliwang bahagi. Nahiya siya at ininsulto si Ulthame sa pagsubok nitong magpasikat. Pagkatapos ay pinuri ni Ulthame si Shota at sinabing kaya niyang manalo ng gintong medalya sa Olympics sa antas ng kanyang galing. Tinawag ni Shota ang Olympics na isang amateur na kompetisyon na ayaw niyang salihan dahil isa siyang pro. Pagkatapos ay tinanong niya si Ulthame para sa impormasyon tungkol sa kalabang organisasyon. Ngunit nang makita ni Shota ang kanyang walang ganang kilos, kinuwestiyon ni Shota ang trabaho ni Ulthame. Sinabi ni Ulthame sa kanya na si Malin ang kanilang intelligence specialist. Tiningnan nila siya, at sa sandaling napagtanto niyang tinatanong siya, sinabi ni Malin na ginagamit niya ang lahat ng kanyang resources, ngunit wala pa siyang nakikitang lead. Napansin ni Shota na may kakayahan ang organisasyon na kumuha ng isang sniper. Tinawag niyang isang sanay na sundalo ang lalaking pinatay niya kanina at sinabing ang sniper rifle ay hindi isang armas na basta-basta na lang maipapasok sa Japan. Tinignan niya ang mga litrato at binanggit ang pangalan ng armas, ang taon kung kailan ito ginawa at ang bansang gumawa nito. Sinabi ni Ulthame na kung sangkot ang isang Dragunov, malalaman nila kung sino ang nasa likod nito. Naglabas si Maylin ng palakol at tinawag siyang tanga dahil walang matinong tao ang maglalakad sa kalye na may madugong palakol. Habang sila'y nag-aaway, napagkasunduan nilang lahat na hindi nila matutukoy ang organisasyon base sa pinagmulan ng armas, at dahil doon, maaari lang silang tumugon sa kanilang mga galaw. Binuksan ni Shota ang CCTV footage habang sinasabi sa kanyang mga katulong na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Sakurako at maghintay ng kontak mula sa last boss. Sumang-ayon sila sa kanya, ngunit nataranta si Ulthame nang makita si Sakurako na nagbibihis. Nagpakasaya siya sa panonood at nagpasalamat sa kanyang swerte, ngunit biglang namatay ang A. Doon niya nakita si Maylin na may hawak na pistola at masamang nakatingin sa kanya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ulthame, ngunit sinabi nitong nagsasanay lang siya ng kanyang pag-asinta. Agad-agad, humagibis ang mga bala sa hangin, at umiwas si Ulthame para sa kanyang buhay. Habang nag-aaway ang dalawa, iniisip ni Shota kung paano siya binigyan ng kanyang amang-amahan ng ganitong hindi malinaw na misyon. Hindi tulad ng ibang mga misyon, na hindi nangangailangan ng maraming pag-isip at may malinaw na layunin, ang layunin ng kasalukuyang misyon ay napakalabo. Iniisip ni Shota kung ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan si Sakurako, ngunit iniisip ng kanyang magulong isipan na maaaring may higit pa rito. Samantala, sa ibang lugar, natapos ng isang military squad ang kanilang suppression mission. Habang nagdiriwang ang mga miyembro, isang mausisang kasama nila ang naghanap sa last boss sa loob ng gusali. At nang makita niya ito, nalito siya nang makita ang matandang lalaki na nakatingin sa kalangitan. Kinausap ng sundalo ang kanyang commander, sinabing malalim ang iniisip nito, at sinabi ng last boss na iniisip niya kung ang parehong kalangitan sa gabi na tinitingnan niya ay konektado sa Japan. Noong gabing iyon, nanaginip si Shota tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya pinalaki ng kanyang amang-amahan matapos matagpo ang halos mamamatay na at sinanay ng husto hanggang sa maging isang pro. Pagsapit ng hustong gulang ni Shota, nakuha niya ang pangalang Crimson, na resulta ng dugong ipinadanak niya sa kanyang mga kalaban tuwing misyon. Noon, pinagharian ni Shota ang larangan ng digmaan gamit ang pulang-pula na apoy, at ngayon ay natatakot siyang baka ang parehong apoy na iyon ay isang araw na tumupok sa kanya. Kinaumagahan, nagising siyang walang damit at nagpa siyang mag-ehersisyo ng kaunti. Sa kasamaang palad para kay Ulthame, pumasok siya sa kwarto nang hindi kumakatok, at dahil dito, isang hindi malilimutang imahe ang natatak sa kanyang isipan. Habang sinusubukan niyang kalimutan ang kanyang nakita, sinabi ni Ulthame na kailangan niyang makipag-date sa 6 na magkakaibang babae para linisin ang kanyang mga mata. Habang nagbibihis si Shota para sa eskwela, tinanong niya si Ulthame kung magaling ba ito sa ganoong misyon, at ipinagyabang ni Ulthame na kaya niyang tapusin ito sa loob ng isang araw. Nagtataka kung bakit pumasok si Ulthame sa kanyang kwarto. Tinanong ni Shota si Ulthame kung bakit siya naroroon,
at kumapit si Olfame sa kanya bago sabihing nag-aalala siya dahil sa napakalaking pagkakaiba ng giyera at ng Japan. Pagkatapos ay hinimok niya si Shota na mag-almusal kasama niya bago sila pumasok sa eskwela. Pumayag si Shota at pumasok na sa eskwela pagkalipas ng ilang minuto. Sa silid-aralan, nagbabasa siya ng isang nobelang Ingles sa kanyang mga estudyante, ngunit kinikilig ang mga babae sa kanya. Nakita ni Miilin kung gaano kapula ang mukha ni Sakurako, kaya tinawag niya itong cute. Samantala, isa sa mga lalaking estudyante na nagngangalang Hideki ay nainis kay Shota dahil nahuhumaling sa kanya ang mga babae. Nais niyang maging sikat dahil ang mahalaga sa kanya ay hindi ang itsura, kundi kung gaano kadalisay ang isang tao. Nagkataon, masamang nakatingin si Fuse sa guro, habang si Sakurako ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Nang araw na yon sa banyo, nilapitan ni Hideki si Fuse. At matapos makita kung gaano kagalit at ka-hostile si Fuse, sinabi ni Hideki na kakampi niya ito. Naguluhan, pinaalalahanan ni Fuse si Hideki na isa siyang loner, at tinanggap ito ni Hideki, ngunit pagkatapos ay ipinagyabang niya ang kanyang kayamanan. Kinumpirma ni Fuse na mayaman si Hideki, at sinabi ni Hideki sa kanya na kung magsasama sila ng puwersa, kaya niyang bayaran ang mga delinkwenteng matatawag ni Fuse para bugbugin si Shota. Pinag-isipan ito ni Fuse at agad na pumayag sa ideya, kaya nagkamay sila at naging magkakampi. Agad-agad, kinontak ni Fuse ang mga delinkwente sa buong lungsod at nangakong babayaran sila para sa trabaho, kaya nagmadali silang pumunta sakay ng kanilang mga sasakyan na nasasabik sa kanilang misyon. Kinabukasan, habang bumababa si Sakurako sa bus at naglalakad papuntang eskwela, hinahangaan ng mga estudyante ang kanyang kagandahan. Samantala, sa isang bus na nakaparada hindi kalayuan sa kanilang eskwelahan, minu-monitor ni Olfame at Milin si Sakurako gamit ang isa sa kanilang mga drone. Doon, pinuri ni Olfame ang ganda ni Sakurako, at kahit si Milin ay napilitang aminin sa magandang paraan na mas angat sa kanya si Sakurako. Bagamat ang paggamit niya ng dramatika ay nagbibigay sa kanya ng maling pag-asa na may laban siya, sinira ni Olfame ang kanyang ilusyon, at muntik na silang mag-away. Naguguluhan, tinanong ni Olfame kung bakit pabaya si Sakurako dahil sa lahat ng batayan, dapat ay binabantayan siya at hindi naglalakad mag-isa papuntang eskwela. Diretsahang ipinaalala sa kanya ni Milin na yon ang dahilan kung bakit sila kinuha, ngunit ipinaalala ni Olfame sa kanya kung paanong ang mga makapangyarihang tao ay may mga sugo. Nang mapagtanto ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Milin na panuntunan ng Otori Academy na nagbabawal sa mga estudyante na mag-commute papuntang eskwela sakay ng mga sasakyan. Hindi pinapayagan ng eskwelahan ng classism, at lahat ng antas ng lipunan ay dumadalo. Sinabi ni Milin kay Olfame na ang motto ng eskwelahan ay kalayaan at pagtitiwala sa sarili, ngunit inakala ni Olfame na ito ay isang utos para sa mga mayayamang estudyante na matuto mula sa mga karaniwang tao. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Milin sa pagpapaliwanag na sa simula ay gusto ng tatay ni Sakurako na pumasok ang kanyang anak sa isang all-girls school hanggang unibersidad, ngunit iginiit ng dalaga na pumasok sa Otori. Habang pinapanood si Sakurako, sinabi ni Olfame na nabibighani niya ang bawat lalaki sa paligid niya sa paglalakad pa lang. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Milin na ganoon din para kay Shota. Pinanood nila si Shota na maglakad papuntang eskwelahan at nakita kung gaano karaming babae ang kinikilig sa kanya. Tinitigan ni Olfame ang dalawang sikat na personalidad at sinabing maaari silang maging isang royal couple kung sa ibang panahon sila nabuhay. Bahagyang sumang-ayon si Milin. Ngunit pagkatapos ay sinabing laging may panganib sa tuwing nag-ibigan ang isang prinsipe at prinsesa. Inutusan niya si Olfame na itutok ang kamera ng drone sa unahan ni Shota, at nang gawin niya yon, nakita nila si Fuse kasama ang isang grupo ng mga delinkwente na nakaharang sa daan ni Shota. Nang inis na binati ni Fuse si Shota, ngunit kaswal lang na sumagot si Shota. Nainis ang lalaki sa kilos ng kanyang guro, ngunit nananatili pa rin itong hadlang. Sina Milin at Olfame, na nanonood sa pamamagitan ng drone, ay hindi direktang tinawag na taong kuweba si Fuse dahil sa pagdala ng backup matapos siyang patumbahin ni Shota dati. Pagkatapos ay sinabi ni Olfame kay Milin na may problema, at iyon ay hindi mahalaga ang bilang sa harap ng maalamat na si Crimson. Dahil nakuha ni Shota ang mensahe, tinanggal niya ang kanyang kurbata at sinabihan si Fuse na sumunod sa kanya sa isang tahimik na lugar. Pumayag si Fuse at pumunta sila sa pampang ng ilog. Doon, mayabang na idineklara ni Fuse na lamang sila kay Shota, 20 laban sa isa. Naniniwala siyang walang laban si Shota dahil sa dami nila, kaya binigyan niya ang guro ng pagpipilian na umiyak at humingi ng tawad. At sa ganoong paraan, maaaring patawarin siya. Sa kanilang pagkagulat, binigyan sila ni Shota ng parehong kondisyon, at pagkatapos ay pinaalalahanan sila na sana ay hindi sila mag-away dahil siya ang kanilang guro. Pinagtawanan nila siya at sinabing hindi magaling sa math si Shota. Sa dalawang salita, inutusan ni Fuse ang mga delinkwente na labanan si Shota.
Agad nila siyang sinugod, ngunit tinalo at binugbog niya sila na parang naglalakad lang sa parke. Natakot ang iba habang perpekto niyang pinapatumba ang kanilang mga kasama. Sinasabi nilang hindi tao si Shota, ngunit tiniyak sa kanila ni Shota na tao siya, ngunit sinanay lang sa larangan ng digmaan. Habang pinapatumba niya ang karamihan sa kanila, nataranta ang iba at sumigaw na hindi sila nasabihan kung gaano kalakas si Shota. Nagalit si Fuse sa kanila dahil sa hindi pagpapatumba sa isang tao, kaya sinigawan niya ang mga biker na sagasaan si Shota. Agad na pinaandar ng isa sa mga delinkwente ang kanyang motor at sumugod sa guro ng Ingalls. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat ng nanonood dahil hindi nila inaasahan na apakan ni Shota ang motor at sisipain ang rider na parang bola. Binuhat niya ang motor at umupo dito. Nawala sa sarili si Fuse at sinigawan ang iba na atakihin si Shota, ngunit ginulat siya ni Shota sa pagmamaneho ng diretsyo sa kanya na parang isang galit na toro bago huminto ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Pinagpawisan ng todo si Fuse at napaupo sa lupa, ngunit sinusubukan pa ring magpakatatag. Kaya sinabi sa kanya ni Shota na magpasalamat siya dahil ang mga motor sa Japan ay may mahusay na security system. Pagkatapos ay tinanong sila ng guro kung gusto pa nilang lumaban o hindi na. Nang marinig ito, nag-isip sandali ang mga delinkwente bago gumawa ng matalinong desisyon sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Fuse at pagtakbo palayo. Nagulat si Fuse sa kanilang inasal, kaya inutusan niya silang bumalik, ngunit pinatahimik siya ng mga ito at tinawag siyang duwag dahil hindi lumalaban. Pinayuhan ng ibang mga lalaki na nanatili si Fuse na sumuko na dahil wala silang laban noong halos 20 sila kumpara ngayon. Dismayado, naggitngit si Fuse at sinigawan si Shota, tinawag siyang isang fighter. Kalmadong sumagot si Shota sa pagtatanong kung ano ang gusto ni Fuse, pagkatapos ay tinawag siyang duwag. Pagkatapos ay inamin ni Fuse na magaling makipaglaban si Shota, ngunit tinanong niya kung may tapang ba ito. Tinanong siya ni Shota kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Fuse na ayusin nila ito sa pamamagitan ng isang chicken race. Sumakay siya sa isa pang motor para hamunin si Shota sa laro, kung saan ang unang magpreno sa pagitan nila habang papalapit sa pader ay talo. Nagalit si Maylin nang makitang pumayag si Shota sa isang katawa-tawang laro, kaya hiniling niya kay Ulfame na ikonekta siya rito. Agad, nang makonekta, tinanong niya kung seryoso ba siyang tatanggapin ang hamon at sumang-ayon si Shota. Pagkatapos ay tinanong niya kung tanga ba siya dahil madali niyang malulutas ang problema sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung, sa anumang pagkakataon, matalo siya sa chicken race. Plano ni Shota na alamin kapag nandoon na siya sa sitwasyon. Dahil doon, pinutol niya ang audio. Sinigawan ni Maylin si Ulhim at sinabing nilabag ni Shota ang mga utos. Nag-aalala siya kung ano ang sasabihin ng boss kung malaman nito. Pagkatapos ay hiniling ni Maylin kay Ulhim na ibalik ang audio, ngunit sa kanyang pagkagulat, tumanggi ito. Sinigawan niya ito at pinalo dahil sa sobrang katangahan, ngunit sinabi ni Ulhim na hinding-hindi matatalo si Shota. Noong araw na pinatumba ni Shota si Fuse nang sinubukan siyang atakihin ng bata, binuhat ni Shota ang lalaki pabalik sa infirmary. Tinanong ni Ulfame si Shota kung bakit napakabait niya sa lalaki, kaya ikinuwento ni Shota kung paano nagkaroon siya ng isang sundalong mas bata pa sa kanya na sumali sa kanyang unit noong nakikipaglaban siya sa mga gubat ng South America. Sa kabila ng pagiging napakabata ng lalaki, pinayagan siya ni Shota at ng last boss na lumahok sa digmaan dahil kailangan niyang pakainin ang kanyang pamilya. Noon, naging malapit si Shota sa bata at sinubukang turuan ito ng Japanese. Sa kasamaang palad, kinabukasan matapos niyang turuan ang bata kung paano sabihin ang paalam sa Japanese, napatay sa labanan ang maliit na sundalo. Ngayon, ang dahilan kung bakit nagpasya si Shota na tulungan si Fuse ay dahil kamukhang-kamukha niya ang nasawing maliit na sundalo. Habang pinapanood sila ni Ulhim na magkakarera, nakita niyang nakangiti si Shota matapos laitin ni Fuse at napansin na maaaring mas bagay si Shota bilang isang guro kaysa isang mersenaryo. Nagsimulang umulan sa lugar habang pinapainit nila ang kanilang mga motor, naghahanda para sa karera. Inanunsyo ng referee na alis sila sa sandaling tumama sa lupa ang lata na ihahagis niya. May masamang kutob si Maylin tungkol sa karera, ngunit pinakalma siya ni Ulfame sa pagsasabing isang guro pa rin si Shota. Tumanggi siya at sinabing isa lang siyang maalamat na mersenaryo. Gayunpaman, sinuportahan ni Ulfame si Shota at sinabi sa kanya na maaaring maging isang maalamat na guro si Shota. Dahil sa kuryosidad, inaabangan niya ang kalalabasan ng karera. Pagkalipas ng ilang segundo, inihagis ng referee ang walang laman na lata sa hangin, at sa sandaling lumapag ito, humarurot ang mga rider. Naunahan siya ni Shota at bumilis papunta sa pader. Bumilis din si Fuse at nag-alala ang kanyang mga tauhan para sa kanya. Gayunpaman, hindi na tinag si Shota at hindi binawasan ang kanyang bilis kahit napapalapit na ng papalapit ang pader.
Nang makita ito, nataranta si Milin, alam na kung babangga sila sa pader sa bilis na yon, mamamatay si Fuse. Si Ulhim naman, pinuri si Fuse sa pagiging matapang, ngunit nag-aalala si Milin para sa karera ni Shota sa pagtuturo dahil kung mapatay niya si Fuse, iyon na ang katapusan niya. Si Ulhim naman ay nagsabing mangyayari lang iyon kung pababayaan ni Shota ang bata, ngunit sigurado siyang hindi gagawin ni Shota ang ganoong bagay. Habang papalapit sila sa pader, sinulyapan ni Shota si Fuse at nakitang isinasakripisyo ng bata ang lahat para lang mailigtas ang kanyang reputasyon sa eskwelahan. Sa huling sandali, inapakan ni Fuse ang kanyang preno dahil sa takot na maging durog at agad na namagitan si Shota sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang motor at pagligtas sa bata. Nagsilbi siyang panangga habang bumabagsak sa lupa at pinrotektahan si Fuse mula sa pagasgas. Ang mga motor naman ay sumalpok sa pader. Pagkatapos ay bumangon si Shota matapos magtamo ng sugat sa kanyang noo at nag-aalalang tinanong si Fuse kung okay lang ba ito. Nagising si Fuse at nakitang ligtas siya, kaya sinuri niya ang sitwasyon at napagtantong iniligtas siya ni Shota. Pinagmasdan siya ni Shota at nakahinga ng maluwag nang makitang hindi nasaktan si Fuse, kaya naglakad na siya palayo. Lubos na naguguluhan, tinanong ni Fuse si Shota kung bakit siya nito iniligtas, at dapat ay hinayaan na lang siya ni Shota. Pagkatapos ay napagtanto ni Shota na ang dahilan kung bakit ganito kumilos si Fuse ay dahil palagi siyang nag-iisa. Naggitngit ang ngipin ng binata sa tindi ng mga salita ni Shota at sinabihan si Shota na huwag siyang kaawaan. Naalala naman ni Fuse kung paano siya pinabayaan ng kanyang mga magulang at kinailangan niyang mabuhay mag-isa sa napakalungkot na mundong ito. Nilapitan siya ni Shota at sinabing sa mundong alam niya, hindi iniiwang mag-isa ang mga bata dahil sila rin ay mahalagang kagamitan sa labanan at puwersang paggawa. Ipinaliwanag niya kay Fuse na nabuhay siya sa isang mundo kung saan ang buhay ng isang bata ay kasinggaan ng balahibo, ngunit problema ito para kay Fuse na hindi humingi ng tulong sa buong panahong iyon. Dahil doon, inilahad ni Shota ang kanyang kamay kay Fuse at nabigla ang binata nang makitang may nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ni Shota kay Fuse na hindi siya nag-iisa at kung sakaling gusto niyang magwala o magalit sa isang bagay, dapat siyang lumapit sa kanya. At kung away ang gusto niya, haharapin niya si Fuse kahit ilang beses pa. Humagulgol ang binata at pagkatapos ay nyugyog si Shota bilang pagsang-ayon. Sa puntong ito, inamin ni Milin na humanga siya sa nag-aalab na damdamin ni Shota. Sumang-ayon siya tulad ni Ulfame na hindi naman kakaiba ang ikinikilos ni Shota. Sa labas, habang paalis sina Shota at Fuse sa pampang ng ilog, kinumpirma ni Fuse na kalilipat lang ni Shota sa kanilang bayan, kaya nag-alok siyang tumulong kay Shota kung may kailangan man ito. Sumang-ayon si Shota gamit ang mga kakaibang terminolohiya, at nahirapan ang binata na intindihin ang sinasabi niya. Napagtanto naman ni Milin na kailangang linisin ng kanilang organisasyon ang gulo na ginawa ni Shota at Fuse. Ang masama pa, siya ang nakatokang gumawa nito. Habang pabalik sa eskwelahan ang mga lalaki, tinititigan sila ni Hideki mula sa malayo at minumura si Fuse sa pagiging duwag nito. Nagbago ang isip niya at nanumpa na ipapatalsik si Shota sa kanilang akademya. Makalipas ang ilang araw, niyakap at sinubukang halikan ni Hideki ang litrato ni Sakurako sa kanyang kwarto. Biglang pumasok ang kanyang mga kasambahay sa kwarto para maglinis matapos siyang abisuhan. Mabilis niyang tinakpan ang litrato nito at mukhang hiyang-hiya dahil muntik na siyang mahuli. Pagkatapos ay sinigawan niya sila sa pagpasok sa kanyang kwarto nang walang pahintulot at pinagbantaang ipapatanggal sila sa trabaho. Inutusan niya ang mga matatandang babae na umalis sa kanyang kwarto, at pagkaalis nila, nagpatuloy sila sa paglilinis sa ibang lugar habang pinag-uusapan kung paano magagalit ang amo ng bahay kung hindi nila lilinisin ang kwarto ni Hideki. Sinabi ng isa pang kasambahay na huwag mag-alala dahil laging abala sa trabaho ang matanda kaya bihira itong umuwi. At kahit umuwi man siya, dumidiretso siya lagi sa villa sa Izu kung saan pinapakintab niya ang paborito niyang florera. Tulad ng sinabi nila, kasalukuyang hinahangaan ng ama ni Hideki ang kanyang florera, na tinatawag niyang kakimon, isang pambansang yaman. Samantala, sawa na ang mga kasambahay sa ugali ni Hideki dahil ginagawa niya ang kahit anong gusto niya dahil sanay siya sa pera. Nag-order pa siya ng pagkain kahit pwede namang ipagluto siya ng mga kasambahay. Inis sa kanilang pagbubunganga, tinawag silang hamak na tao ni Hideki na hindi dapat nagsasabi kung paano niya gagastusin ang kanyang baon. Tinitigan nila siya ng mapanghusga at nanumpang sisiguraduhin na hindi magiging tulad niya ang kanilang mga anak. Isang linggo makalipas, tumugtog ng piano si Sakurako sa klase sa musika, at pumalakpak ang buong klase para sa kanya. Kinumpirma ni Ulfame at Milin na walang anumang kakaiba sa panig ni Sakurako, gaya ng dati. Pinag-usapan nila kung paanong walang nangyari mula noong insidente ng sniper, at naging payapa na mula noon. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Milin si Ulfame kung ano ang pinagkakaabalahan ni Shota dahil hindi pa niya ito nakikita mula umaga.
Ibinalita naman ni Ulfame sa kanya na pinapagalitan si Shuta ng principal. Umalis si Malin sa music room matapos marinig na ipinatawag ni Principal Tazaki si Shuta. Samantala, sa opisina ng principal, sinabi ni Tazaki kay Shuta na may nakababahalang kaso laban sa kanya. Si Shuta, gaya ng dati, ay kumikilos ng mahigpit at formal sa harap ng principal na para bang kausap niya ang isang koronel. Tinanong niya ang principal kung ano ang ginawa niya, at ipinakita ni Tazaki sa kanya ang mga litrato niya habang binubugbog ang mga delinkwente sa pampang ng ilog. Tinawag lang ito ni Shuta na litrato mula sa kanilang extracurricular na aralin noong isang araw, at wala siyang nakikitang problema rito. Sinabi ni Tazaki sa kanya na ipinamahagi ang mga litrato sa IE. Dahil walang alam kung ano ang ibig sabihin yon, ikinumpara ito ni Shuta sa NATO. Iniisip na ito ang bersyon sa Asia, ngunit ipinaliwanag ni Tazaki na ito ay ang Parent-Teacher Association. Walang kamalay-malay pa rin, kumalma si Shuta, ngunit sinabi sa kanya ng principal na huwag maliitin ang IE dahil kasalukuyan itong may mas malaking kapangyarihan kaysa sa principal. Ang balita ay tumama kay Shuta na parang kanyon dahil ang principal, na tinitingala niya na parang koronel, ay walang kapangyarihan laban sa IE. Sinabi naman ng lalaki sa kanya ang tungkol sa presidente ng IE, si Ginang Ushijima, na asawa ng isang miyembro ng Prefectural Assembly. Habang iniugnay ni Shuta ang kanilang kapangyarihan batay sa isang demokratikong bansa, ipinakita ni Tazaki sa kanya ang isang misteryosong liham na kumakalat para sa pagpapatalsik kay Shuta. Kung hindi ay ilalabas nila ang video footage ng kanyang mga away sa mga estudyante sa web. Napagtantong maaari nitong isapanganib ang kanyang misyon, nagpasya si Shuta na imbestigahan ang kaso. Sigurado siyang hindi magsusumbong si Fuse sa IE, kaya naniniwala siyang mayroong ikatlong tao na tumulong kay Fuse na tipunin ang grupo noon. Pinaghihinalaan ni Shuta ang ikatlong tao at tiniyak sa principal na alamin niya ang punot dulo ng kaso. Pagkatapos ng pagpupulong, nakipagkita si Shuta sa kanyang mga kasamahan at ipinasa ang impormasyon sa kanila. Sa mga oras na yon, umuwi na ng maaga si Sakurako para sa kanyang mga aralin. Hindi nagtagal, ipinakalat ni Ginang Ushijima ang mga papel na nagpapakita ng pambubugbog ni Shuta sa mga estudyante. Tinabunan niya ang kanyang mga mata na para bang sapat na yon para labanan ang paninirang puri. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Ulhim si Shuta kung paano niya plano na lutasin ang kaso matapos makitang kampante ang itsura ni Shuta. Iba naman ang iniisip ni Maylin, kaya tinanong niya ito sa kanyang plano laban sa IE. Tinawag ng walang kamuwang-muwang na militante ang INI na akademikong bersyon ng NATO, ngunit napagtanto ng kanyang mga kasamahan na hindi niya alam kung ano ang IE. Sinabi sa kanya ni Ulfame na ang IE ay isang auditing body na nagbabantay sa kaayusan ng paaralan. Nang marinig siya, kumalma si Shuta at sinabing walang problema dahil nasa panig siya na nagtatama ng kaayusan. Humingi ng paliwanag si Wolfame. Sinabi sa kanya ni Shuta na binibigyan niya lang ang mga bata ng gabay pang edukasyon. Hindi lubos na sumang-ayon si Maylin sa kanya at ipinaalala niya na maraming nasaktan. Sinabi niya na hindi ito isang madamdaming drama ng guro at wala na sila sa ganoong uri ng panahon. Sinabi naman sa kanya ni Ulfame na kailangan lang niyang lumikha ng panahon ni Shuta. Nagtalo sila hanggang sa tanungin siya ni Ulfame kung nakuha na niya ang impormasyon kung sino ang nasa likod ng buong insidente. Ngumisi si Maylin at kinumpirmang natagpuan na niya ang salarin. Ipinakita niya sa kanila ang mga larawan ni Hideki Mogi, isang mayamang hangal na nagplano ng lahat at kinunan ito para subukang ilaglag si Shuta. Tinanong ni Ulfame ang motibo ni Hideki, at sinabi ni Maylin na may gusto si Hideki kay Sakurako, kaya malamang ay kinamumuhian niya si Shuta, na sikat sa mga babae. Nakita ni Ulfame kung gaano kaproblema ang sitwasyon, dahil hindi niya maitatama si Hideki tulad ng karaniwang mga delinkwente, dahil magtatanim ng sama ng loob ang binata sa kanya kung susubukan niya. Sumang-ayon si Maylin sa kanya, ngunit sinabing kailangan nilang lutasin ang kaso. Nag-isip sila tungkol sa bagay na yon, at sa kanilang pagkagulat, si Shuta, na tahimik na nagbabasa ng isang ulat, ay isinara ang aklat at sinabing kaya niyang lutasin ang problema sa loob ng 1 o 2 araw. Nagtatakang tinanong nila siya para sa mga detalye, at sinabi niya sa kanila. Noong gabi ring iyon, hinarap ni Hideki si Fuse dahil sa pagkabigo nitong alisin si Shuta sa kabila ng malaking ibinayad sa kanya. Nagalit siya kay Fuse dahil sa pagiging sunod-sunuran nito sa guro, ngunit sinabi ni Fuse na hindi masamang tao si Shuta. Ang marinig si Fuse na magsalita ng positibo tungkol sa guro ay nagpagalit kay Hideki, kaya sinabi niya kay Fuse na matauhan at sinabing wala sila sa isang soap opera. Ipinakita ni Hideki kay Fuse ang artikulong ipinalathala niya at sinabing malapit nang matanggal sa trabaho si Shuta. Tinignan ni Fuse ang artikulo at pagkatapos ay sinabi kay Hideki na walang kwenta na kausapin siya. Tinapik niya ito sa balikat, at habang papalayo, sinabi niya kay Hideki na sana ay magbago pa ito balang araw.
At kapag nangyari ang panahong iyon, dapat silang pumunta sa arcade ng magkasama. Nagpadyak si Hideki sa galit matapos marinig ang pag-atras ni Fuse at tinawag na duwag ang binata. Tinawag niyang pulubi si Fuse na habol lang ang kanyang pitaka. Naiwang mag-isa, napansin ni Hideki na lahat ay sumasayaw sa tugtog ni Shota dahil sa magandang mukha nito, kaya plano niyang ipatikim sa guro ang impyerno. Nang gabing iyon, nagmaneho ang tatlong ahente sa syudad ng nakadisgis, at kasama nila si Hideki na umiiyak habang nakatali at may busal sa bibig.